Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Risa Hontiveros tila nagisa sa sariling mantika. Matapos isiwalat ng ilang mga source na totoo di umano ang bintang sa kanya sa pagwawaldas di umano nito ng pera ng PhilHealth. Ito'y ayon mismo sa ilang mga vlogger na nagpatunay at ipinost pa sa social media na ginamit di umano para sa kanyang sariling interes at pangangampanya noon nung tumakbo siya sa napakaraming pagkakataon bilang senador ng bansa. Ano nga ba ang katotohanan tungkol dito? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, isang pasabog noon ang nangyaring malamafia di umano sa loob ng PhilHealth kung saan tila idinadawit na rin ang pangalan ng senador na si Risa Hontiveros na isa di umano sa mga nagwaldas ng pera ng naturang ahensya. Sabi naman ng sikat na vlogger na si Crisette Laureta Chu sa kanyang Facebook account, tunay ang bintang ng mas maraming kongregista at lawmaker. Sila na ang nagsasabi mga kaibigan na totoo daw. Totoo daw. Yung about sa PhilHealth mga kaibigan. Hindi ko to pinapatotohanan mga kaibigan. Kumbaga, naririnig ko lang sa mga balibalita. Diba? Oh, sila na mismo nagsabi mga kaibigan. Totoo daw. Yung about sa PhilHealth. Sa anomalyang kinasangkutan ni Risa Hontiveros nung siya'y board member pa o director ng PhilHealth. Hindi man raw aminin ni Risa ang kanyang mga ginawang anomalya sa loob ng ahensya. Ngunit may magpapatunay di umano na totoong winaldas ni Risa Hontiveros ang pera ng naturang ahensya. Una sa listahan ay ang tila questionabling advertisement ng PhilHealth kung saan gumastos ng milyon-milyong halaga. Tila hindi naman daw napakinabangan ng mas marami sa ating mga kababayan. Matatandaang maging si former Oo Senator nga, no? Yung advertise mga kaibigan, meron yun nun eh. Kumbaga, kung pondo man talaga ng PhilHealth yun mga kaibigan. Totoo, na ginamit niya sa sarili niyang interest mga kaibigan. Ayaw niya siguro mabawasan yung pera niya, kaya sa PhilHealth kumuha, ganun. Ernesto Herrera ay isa sa mga hindi sumang-ayon sa paggastos ni Risa Hontiveros sa nasabing budget ng PhilHealth. At noong 2015 ay inilabas mismo ni Ernesto sa isang artikulo na ginamit lamang pang front ni Risa ang pagkakaroon ng advertisement sa PhilHealth para magkaroon ng pagbubulsa ng pera ng kaban ng bayan. Dito na nga isiniwalat mismo ng kilalang sikat na vlogger na si Crisette Laureta Chu na totoo di umano ang bintang kay Risa Hontiveros at patungkol sa nangyayaring anomalya sa loob ng nasabing ahensya kung saan kasabwat di umano sa nawawalang bilyon-bilyong pisong halaga. Narito ang naging post ng sikat na vlogger na si Crisette Laureta Chu. Maniningil ang kasaysayan, di ba Senator Risa Hontiveros? PhilHealth does not need to put out TV ads starring its PhilHealth chairman. But when Risa Hontiveros was going to run for senator, her ads was always running on TV across multiple channels. Back then, the cost to run the ad was about 440,000. No tax yet, just basic cost per 30 seconds. Grabe mga kaibigan, ano? Ang laki. Pero nyo yun. 440,000 mga kaibigan.
Per advertise niya yun sa loob ng 30 segundo lang. Napakaikli. Malamang mga kaibigan to, kontrata to mga 40 days or 30 days siguro. Grabe. For 30 seconds, how many times did the PhilHealth ad came Grabe mga kaibigan, ano, ganyan nila gastusin ng pera ng bayan. Pera ng mga tao yun mga kaibigan, yung sa PhilHealth. out? Former Senator Ernesto Herrera once warned that the Public Health Fund was losing money for advertising during Riza's imminent run for Senate in 2016, as PhilHealth was spending for her information campaign. Kailangan nga naman, Riza ran and lost in 2013. I think she also lost in 2010. She badly needed the PhilHealth platform. One of many ways the previous administration legalized its spending for election using our own money. Many years ago, Loren Regarda would also have PhilHealth ads. As if kailangan ni PhilHealth mag-ad at kailangan si Riza Hontiveros pa talaga during the time she was running for Senate. Kaya pala ang hilig niyong magparatang na propagandist si Duterte kasi kayo mismo, government funds ginagamit niyo. So ano ulit, walang kinalaman si Riza Hontiveros sa pang-aabuso sa funds ng PhilHealth? Anong tawag sa garapalang paggamit ng PhilHealth to help boost awareness about Riza? Tapos ngayon, after nakinabang sa PhilHealth, nagnamaang-maangan that she does not know about plunder that happened there. Plunder mga kaibigan. Kung tutusin, pag naon yung death penalty, kasama si Riza sa death penalty mga kaibigan. Okay, Riza, how did you allow this to happen? I hope the Commission on Audit breaks down the actual expenditure because this aired for many months. Pero Riza, kung si Duque gumamit ng PhilHealth ads for propaganda, your hypocrite mouth will round off for sure, pretending to be some social justice warrior concerned about spending. Ano, you're not some social justice warrior? Riza, you're just paying off your utang na loob to the administration that finally give you your much desired Senate set. Buko na kayo, marami pa ang lalabas. So hi everything sa mga ngayon lang politically aware na akala mo paggising nila ng 2016, yung perfect Pilipinas nila, ganito na ang itsura. End quote. At dahil nga sa balitang ito, tila walang lusot na ang nasabing senadora. Tama nga yung mga sinabi nila mga kaibigan ng mga tao na dapat lang talaga makasama sa mga hinahatulan ng bitay. Tapos Ang laking pera ng mga kaibigan, kung tutusin sa isang channel, nagbibigay siya ng 440,000 sa loob ng 30 seconds na. Grabe naman. alaman na tunay siyang sangkot di umano sa malamafyang nangyari noon sa loob ng PhilHealth. O na hindi ko tinapos kasi nakakainis na. Alam ko bakit nakakainis? Grabe kasi yung garapa lang pag nanakaw eh. Parang hindi mo masikmura bilang Pilipino, bilang tao, at tayo po ang may-ari ng pera ng PhilHealth, na ganyan-ganyan lang kung nakawin nila. Tama yung mga ginamit na words, lingwahe ni Commissioner Belica na talagang sobrang magnanakaw. Garapa lang pag nanakaw. Talagang nakakahiya. Isipin mo yun. Ang daming mga Pilipinong hirap na hirap, walang pera. Nagtsatsaga na makaipon ng pera, panghulog dyan. Katunayan po yung mga simpleng manggagawa bago matanggap nila yung envelope ng pen na naglalaman ng kailang kinsinas katapusan na sweldo, nabawas na yung PhilHealth. Una pang nakinabang yung PhilHealth doon sa pinagtrabahuhan ng manggagawa. Dahil automatic kinukuha ng mga employer, binabawas na po yung pambayad sa PhilHealth bago po ibigay yung sweldo doon sa nagtrabaho. Pagkatapos ganitong maririnig mo na nakaw dito, nakaw doon, at hindi ho barya lang ang ninanakaw, daan-daang milyon, bilyon-bilyon. Kaya talagang wala nga lang tayong parusang bitay. Kung kasalanan po ang sabihin, bitayin kayo, di bali magkasala. Talagang sagad na po ang kalukuhan ng mga taga-PhilHealth. At ito po ay nangyari, hindi po ngayon lang ng gobyernong ito. Nung nakaraang administrasyon pa ho, pumutok na ito. Actually, panahon pa ng Ramos administration, ERAP, Arroyo administration, at Aquino administration, nagsimulan na po yung racket na yan. Ngayon lang po nabulgar dahil talaga hong pinaimbestigahan at marami nagsalita. Abay, nakakalula, kaya kahapon tinigil ko na yung pakikinig eh. Abay, nakakayamot na. Pasintabi na po sa inyo. Nakakayamot na dahil nakakalulang daan-daang milyon, bilyon ang ninanakaw ng ganong kasimple. At matindi po ang sabuatan. Tulad ng sinabi ko ng mga nakarang araw, malaki na po ang posibilidad na yung mga ospital,
kasama sa racket, mafyang ito. At mga doktor, pwede rin. Kasi ho sila ang nasusunod kung ano yung, halimbawa, nagpagamot ka na hindi naman dapat kang operahan. Abay, uoperahan ka. Ang purpose pala naman, para malaki ang mga singil ng doktor at ng ospital sa PhilHealth. At yun naman, PhilHealth, walang ginawa, parang wala mo lang investigation. Lagi lang nakatiwangwang yung kanilang mga opisina at naghihintay ng billing. Walang investigasyon kung tama ba o mali yung billing. Basta dumating ang billing, approve without thinking. Mga, naku talaga naman, oh. Ganon silang kaluag dyan sa PhilHealth. Wala silang malasakit sa pera ng taong bayan. Lalo na po yung mga OFW. Ako, madami po ako nakakachat ng mga OFW, nagagalit na. At nirespeto ko yung galit nila. Kasi sila ho ay nagbabayad ng mahigit na 2,000 piso na kinakaltas o kanilang pinagsisikapang regular na inihuhulog dyan sa PhilHealth. Ilang milyon ang OFW. Okay? At saka yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas, kung hindi ka man nagtatrabaho na automatic kinakaltas sa sweldo mo ang bayad sa PhilHealth, ay ikaw ay maraming volunteer member dyan. Pumipila doon sa lahat ng opisina ng PhilHealth para magbayad ng quarterly or monthly. Dahil pag hindi ka kasi nakabayad, at pag nagkaroon ka ng problema, hindi ka naman tatanggapin ng PhilHealth, hindi ka tutulungan ng PhilHealth. Pag hindi ka member o hindi ka voluntary member or na-late ang payment mo. Pagkatapos lumalabas nga ako sa investigasyon, nakabukas ang kanilang mga palad, ang kanilang mga kamay. Araw-araw naghihintay ng billing. Wala nang investigasyon kung tama yung billing. Wala nang investigasyon kung bakit ganun kalaki ang sinisilang ospital. Approve ng approve, release ng release. Kasi nga, mafia, syndicated ang nangyayari na. Ang mga maaring may doktor, maraming mga merong accreditation ng mga ospital sa PhilHealth, ang posibleng kasali sa racket na ito. Kaya po ngayong umaga, pasintabi na ang akin pong hinihiling sa mga otoridad, Mr. President, lahat po ng mga opisyal dyan ay sibakin nyo at kasuhan lahat, plunder. Hindi po pwedeng... Dapat bitay yan mga kaibigan, hindi po ba? Plunder yan eh. Grabe naman. But sana kung 100 piso lang yung ninakaw, hindi naman. Milyon mga kaibigan, bilyon. Administrative lang. Dapat po lahat plunder para makulong sila. Under plunder law. Kulong. Non-bailable offense po yan. Habang may trial, nakakulong na sila. Pag napatunayan, kalaboso sila habang buhay. Yun ang plunder law. Kaya Mr. President, ipataw mo yung plunder law yan. At yung pong task force na nag-iimbestigang inutusan ng Pangulo mula sa Presidente ng PhilHealth, lahat ng Vice President, lahat ng Division Chief, mga provincial at regional director ng PhilHealth na involved dito, kasuhan po ninyo ng plunder at nang matigil ito. Pag hindi po ito ginawa, walang mangyayari. Maniwala kayo. Marami na pong investigasyon. Taon-taon ay nag-iimbestiga ang Kongreso at ang talamak na problema ay nandyan pa rin. Nakita yung sabi ng Presidential Anti-Graft Commission kahapon, si Commissioner Belica. Ano sabi niya kahapon? Mr. Senador, ito po yung kurakot, nakawan, garapala na pagnanakaw nila. Na alam ba nyo, until now, habang tayo nag-hearing, tuloy pa rin ang nakawan dyan. Just imagine, hindi pala tumitigil sa kabila ng ilang linggo na, buwan na pinag-uusapan ng korupsyon sa PhilHealth. Kahit na sa mga oras na ito at basta nag-opisina sila, tuloy-tuloy ang nakawan. Grabe. Kaya inuulit ko, Mr. President, plunder po ang inyong ipataw na kaso sa mga ito para kulong kaagad. Non-bailable offense yan habang tinatrial. At pag napatunayan, kulong na talaga. Pag nakulong ito mga kaibigan, wala na silang manok na kon. At patatakbuhin na Pangulo. Habang buhay sila. Wala ka kasi death penalty. Magsisiiyakan yung mga dilawan mga kaibigan, no? Kung ma-approvean man po yung pinag-uusapang parusang bitay, abay hindi naman pwedeng i-apply dito. Wala namang retroactive sa batas. Ang batas, ma-implement lang yan after na magawa or magkaroon ng publication. Kung magawa itong taong ito, yung batas tungkol sa death penalty, after 15 days pa, pwedeng ipatupad yan. Pero yan po ay, ang masasakop lang nila, yung kung kailan na-approve yung batas. Kaya ito po mga magnanakaw dyan sa PhilHealth, buhay pa rin sila. Kasi wala pa tayong death penalty o parusang bitay. Kaya nga, ang pinakamataas na i-recommenda natin at dapat lang plunder, kulong, habang buhay. Yan po ang pinakamataas. Hindi pwedeng administrative case lang, inuulit ko. Kasi yung administrative case, wala yun. Suspension lang yun ng benepisyo, retirement, at kung ano-ano sa mga government official na kasapakat dito sa anomalyang ito. Kaya ko po ito tinatalakay araw-araw kasi nga po ito po'y pera ng bayan. Tayo pong lahat ang pinagnakawan ito. Hindi po ito pera lang na galing sa buwis. Pera ito galing sa pinaghirapan ng lahat ng member na nagbabayad ka ng 200 pesos monthly. Tama. 2,000 plus ang binabayaran ng mga OFW. Mabuti nga't naharang yung nung nakaraang panukala nila na ginagawa nilang mandatory 3% per month na sweldo ng OFW
ay ibayad sa PhilHealth. Di ba yun ang gusto nila? So nagwala ang PhilHealth, pati ako kumontra ko yan. Nagwala yung OFW, pati ako kumontra dahil alam ko mali. O yan, pinatigil. Yan po yung kalupitan. So, grabe. Ewan ko kung anong meron pang muka na inihaharap itong mga taga PhilHealth na sa buong mundo at hindi lang ho sa mga Pilipino. Sa napakasakit po ng mga pangyayaring ito dyan po sa ating mga siguro may kaugnayan sa mga ating kabuhayan, kalusugan. Kung kailan pa naman mayroong pandemic ng COVID-19 ay naasahan ito. Nagkaganyan pa. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.